magandang umaga mga kaibigan. At nagbabalik po yung huling ko, Dan Ride. At ngayong umaga ay papunta ako ng Cabuyao, Laguna. This time hindi tayo naka big bike, tayo ngayon naka ADV 160, the best scooter in the world. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking biyahe. Alright! Kaya sa sobrang init, nasunog na yung mga damuhan doon. Oh, grabe naman talaga. Weather update. Alam naman natin, sobrang init ngayon, umaabot na 42 to 45 degrees Celsius ang temperatura, kaya tayo po ay mag-iingat. Ako nga po ay may dalang tubig ngayon sa aking motor para po ay hindi natin dehydrate, para makaiwas rin tayo sa heat stroke mga kaibigan. Tayo ay nagkakaedad na rin, kaya mag-iingat po tayong lahat. Kahapon di ako nakapag-upload ng video, sobrang busy, no? Napaka-busy ko ngayong week. Next week medyo magiging maluwag na, so araw-araw ko ulit yung pagpo-post para mas gumanda takbo na ating YouTube channel, di ba? So malaking tulong yung laptop ko na nabili. Nakapag-edit na ako, nakapag-upload na ako. Kung gugustuhin ko, hindi katulad nung araw na PC lang ang gamit ko. So minsan nakakatamad. Ngayon kasi pag may laptop ka, kahit saan pwede ka mag-edit, pwede ka mag-upload. Kaya malaking tulong, malaking bagay yung may laptop ka kung ikaw isang content creator. Meron akong laptop na ginagamit, kaso sa trabaho hindi ko pwedeng haluan ng ibang application, kaya di ako pwedeng mag-install ng mga video editor kung ano pa. Kaya mas maganda meron ko talagang personal na laptop. Ito mga kaibigan, na mas pinili kong dumaan dito sa Molino papunta Paliparan para maiba naman. So, gusto ko na subukan kung gaano kabilis talaga ruta dito kung pupunta ako na Cabuyao, kasi doon sa base pinapadaan niya ako doon sa sa Muntinlupa. Pero mas trip kong dumaan dito eh. Masanay kasi ako dumaan dito, di ba? Kasi madalas kong dinadaanan. Kaya ito, tinignan ko muna kung okay naman. Kaya dito muna tayo. Kasi dito sa ruta na to, nakarating na ako ng nakarating na ako ng Santa Rosa. Pwede naman. Titignan ko kung gaano kadali ang pagpunta ng Cabuyao kung dito tayo dadaan. Nakakagulot minsan yung mga tricycle, bigla na lang tumatawid. Kahit alam na nilang mayroong paparating na sasakyan, bigla sila tumatawid. Ikaw talaga yung iiwas eh, imbes na siya yung umiwas, diba? Tayo yung iiwas para di lang siya matamaan. Teka, magpapagas lang muna ako rito sa Shell. Sa kabila. Tara. Nakapoto pala ako, baka mamaya hindi nagre-record. Kaya hinto lang sa dali, nais ko lang yung GoPro ko. Ayun, mas gusto kong dumadaan dito kasi mas familiar ako dito. Saka wala masyadong traffic komparado sa Muntinlupa, no? Pag pupunta ka na Kalambahan, ako napaka-traffic. Kaya expect nyo, matatagalan talaga ang biyahe nyo. Napakahirap dumaan doon. Lalo na pag Kalambahan, ako napaka-traffic sa Kalamba. Pero tayo Cabuyao lang, hindi na tayo abot doon sa lugar na napaka-traffic. Kaya ito, tignan natin kung mas relax ang biyahe rito papunta ang Cabuyao, Laguna. Kaya sabi ni Boyce, diretso ko lang daw hanggang sa makarating ako na National Road. Tignan natin, sana maging relax yung biyahe natin. Dala ng truck, kaya gumilid na ako. Mahirap na, delikado. Pag may mga ganyang truck, dating ditigitan niya, lalayo natin yan. Maaari dito tayo sa gilid. Dumadaan ako rito sa May Carmona. Nakita ko yung mga bundok kasi ito parang bundok na tong kalsada na to. Nakikita ko yung mga kabundukan. Ang ganda, no? Nakaka-relax. Masarap pag may nakikita ang ganyan, hindi puro mga bahay, kalsada. Gumaganda yung paghinga mo, no? Pag nakita ka ng mga bundok-bundok. Tuloy na itong nakagulat ako. Kaya natin siya, huwag na natin sabayin yan. Pero tignan mo, kahit gaano katulin, magkikita-kita pa rin tayo sa dulo kasi merong stoplight. Kaya huwag tayo palagi nagmamadali kasi palagi tayong hihinto sa stoplight. Hindi tayo palagi pwede dumire-diretso doon, no? Kaya tayo mag-relax lang kasi tignan mo, nauna yung isang kotse pero pagdating sa stoplight, nandun lang din siya, di ba? Baka mauna pa nga tayo. Tignan mo, nasa likod natin siya, di ba? Hindi pa tayo nagmamadali niyan kasi pahinto-hinto nga. Kaya wag kang magmamadali. So ayan, naunahan pa rin natin siya. Hindi naman tayo na ipagkarera, pero kasi wag kang makipagkarera kasi ang kalsada, puro stoplight yan. Kita-kita pa rin tayo sa dulo. Look, may tumatawag sa akin. Hindi natin sino. Dito muna tayo rito, no? Kasi may tumatawag sa akin, sasagutin ko lang. So tumawag yung boss ko at pinapaalala niya sa akin na may meeting. So
So kaso papunta ako sa Cabuyao, so sabi ko baka pwede reschedule. Pumayag siya, napakabait talaga na aking boss. Shout out sa aking boss, napakabait mo talaga. Ayun, so ito dire-diretso tayo papuntang Muntinlupa. At mamaya naalala ko pala, meron pala akong klase, no? Pasok pala ako sa TUP. Kailangan makauwi ako ng maaga para ma-attendan ko yung aking class at sana matapos ko na yung aking mga subjects. Sa ganun makagraduate na ako next year or this year. So, konti na lang, konti na lang at ako yung makakagraduate na, mga kaibigan. Nag-aaral pa rin ako kahit ako nagtatrabaho. Pinagsasabihin ko kasi kailangan natin yun. Ang learning ay walang katapusan, non-stop ang learning, kaya tayo mag-aaral na mag-aaral para sa ating future, mga kaibigan, at para na rin sa ating sarili, para tayo magkaroon ng mas maraming kaalaman, mga kaibigan. Mas maganda ang maraming nalalaman kaysa kakaunti. So nandito na pala tayo sa General Mall Binyan. Binyan pala Tagos ito. So kakanan tayo rito, right lane must turn right. Tara, let's. Napaka-traffic. So diba ate, napaka-traffic, no? Ito, nasa Santa Rosa na tayo, mga kaibigan. Malapit na magkabuyaw. Alright, Robinson Santa Rosa. Alright, parang gusto ko mag water break, no? Kasi napakainit, malamig pa naman yung tubig ko. Sana malamig pa rin hanggang ngayon. Tignan natin, hanap tayo ng masisilungan. Ito, mga kaibigan, kinabit ko na yung aking cellphone para mas madali natin matunto yung ating pupuntahan. Nakikita ko na si Maria Makiling, mga kaibigan. At nandito na tayo sa Cabuyao. Hanapin natin kung saan yung aking liliguan. Alam nyo, advice lang, no? Kung magsusuot tayo ng jacket, dapat yung kulay puti. Huwag yung gagayahin yung suot ko kulay itim. Pag itim kasi, lahat ng init ina-absorb mo, diba? Ina-absorb ng jacket, may init pag kulay itim, diba? Kaya daman-dama ko yung init sa mga balat ko dito. Tapos nylon pa. Pero dapat ang isusuot natin ay kulay puti. Para pag puti, nire-reflect niya pabalik yung sinag, hindi niya ina-absorb, no? So mas malamig sa katawan yun. So dapat, lalo na dapat cotton yung suot natin, no? Wag nylon. Mas maganda pag cotton para mas presko. Ito kasi, galing Kawasaki to. Nung pumunta ako ng Kawasaki, binigyan nila ako ng libreng jacket. Hanggang ngayon, suot ko pa rin. Sayang naman kung hindi ko gagamitin, kaya ito na yung madalas kong gamit. Bibili ako ng na jacket na kulay puti naman. Pero nag-aalangan naman ako pag puti. Pag puti kasi, di ba, dumihin. Kapitin ng dumi. Kaya madalas itim. Kahit di mo laban. Di ba, kahit ilang araw mo gamitin, di halatang di ba, marumi na. Hindi, pero mas maganda sana kung puti para kung tag-init tapos mataas ang sikat ng araw, hindi masyado nag-absorb ng init, mas masarap sa katawan. Yung cabinet namin sa kusina, sinira na ng anay. So akala ko okay pa, akala ko maayos pa, matibay pa. Pero nung kinapa ko yung yung dingding nung cabinet, naku, malambot na, puro anay na yung loob. Imbis na wala na tayong gagastos, gagastos na naman tayo dahil dun sa ginawa nung anay na yan. So maganda, kung magpapagawa tayo ng na cabinet, yung aluminum na, lalo na kung yung anay, di nyo maalis-alis, di nyo mapatay-patay yung reyna. Saka yung mga dingding natin, saka yung kisame, dapat hard flex na, tapos may metal paring. O kaya kung di man, huwag na kayo magpagawa ng kahoy na kisame, ipa-finish yun na ng simento, diba? Para wala nang kakainin yung anay, para hindi na sila manirando sa bahay nyo. Kaya ito, gagastos ako ngayon, pambili na na aluminum, saka yung kisame namin, ipapa-finish ko na. Kasi matagal ko na pinoproblema yung anay na yun, hindi mawala-wala. Kaya para matapos sa tong problema ko na to, kailangan solusyonan na natin yung pamatagalan na. Actually, nagpapunta na ako na exterminator doon ng anay. So gumasos ako, ginasosan ko siya. Yun, nagbuga sila doon sa kisame, sa lupa, sa labas, kung saan may anay. Pero after 1 year, bumalik pa rin hindi talaga siya hindi talaga siya nawala. Hindi maayos yung pagkakatrabaho nila, hindi pa rin nawala yung anay, Tuwan-tuwa nga yung mga anay, nagpa-party-party na sila sa bahay. Yung reyna nila, nagpa-party-party na rin di ba? Sakit ng ulo kayo mga anay na yan. Ako, ito, invest muna tayo sa bahay. Tama na muna yung pagbili ng kung ano-ano. So sa akin, ngayong taon, yung bahay muna yung pagkakagastusan ko. Kasi tirahan natin yun, tirahan ng pamilya natin, na anak natin. Ano ba yun? Nilalala tumatawid
Kaya pagpatintero. Pero yun nga, kailangan yan talaga yung pinag-iimbesta natin. Saka matagal nating gagamitin yan, yung tirahan na yan. Kailangan siguro din natin matibay. Magmamana yun, yung maanak-anak natin, di ba? Kaya gastusan talaga natin kahit maaari. Huwag yung mga ibang bagay, no? Huwag yung mga kung ano mga di naman kailangan. Dapat yung tirahan. So kakana na tayo dito, mga kaibigan. Nakapunta na ako dito, naalala ko. Oo, nagmotor na rin ako dati dito. Matagal na. Sige, tingnan natin. So kanan tayo dito. Oh ha. Oh, makakainit, grabe. Counter plus si kuya. Hindi alam sa siya pupunta, oh. Oh ha. Kaya dire-diretso na tayo. Pero hindi pa rin tayo nakakainto para uminom ng tubig. Kaganina pa tayo nagbabalak ng minto para mag water break. Pero ngayon hindi pa rin tayo minto. Dire-diretso tayo. Yun tayo eh. Gusto natin talaga makapunta agad sa pupuntahan natin eh. Pero kailangan magpahinga rin tayo, no? Wag dire-diretso. Kaya ito hanap tayo. Ay dun sana, no? Kaso ang hirap ng kung hito bigla dito. Hanap tayo ng lilim. Ito muna tayo rito para makainom ng tubig. Oops ya. Mabanat. Ayun, no? Tubig lang laman na to. Actually binili ko to sa sa Chinese store. Akala ko mura lang pag singil sa akin 75 pesos. Grabe. Akala ko makaka-presyo ng blue flavored water eh. Tara, let's. Grabe, init sa puwet. Ayan tayo. Forma ba? Black and white. Tara. So dito na tayo. Malapit na, papasok na ako sa LISP, Light Industrial Park. Okay, sir. Pa? Pa? Apa? Thank you. Hello vlog. Oh, sige. Nakakatawa si kuya ba. Nag-hello siya eh. Hindi na sila nanghihingi ng ano rito, no? Hindi na sila nanghihingi na ID. Dati kasi nahingi sila. Saka maigpit sila rito. Pag sinabing stop, kailangan i-stop ka muna bago ka tatawid o liliko. Saka meron ditong speed limit. Kaya baga na tayo. Kasi one time, di ko alam na kailangan palang minto. So dire-diretso ako din sa intersection. Hanggang sinabal ako ng gwardiya. And then kinuha yung aking lisensya. Tapos yun, kailangan ko raw tubusin ng 200. So matagal na yun. So pag nakita niya, kailangan minto muna kayo. First come, first go. First to go. Diba? So ayan o, tara. O diba? Para walang disgrasya, para safe. Kasi dito may pitang safety rito. May pit na pinapatupad batas dito para sa kaligtasan ng iba. So dito wala naman sinasabi na stop. Diba, wala naman nakalagay. Kaya dire-diretso lang tayo. So ito, malapit na ako doon sa pupuntahan ko. Ito, pinapasok na tayo. Hanap lang tayo ng mga parkingan. Grabe ang init. Alright, solid. Grabe, napakainit. Dumi na ng motor ko. Kailangan ko ng malinis. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ko ng bahay, lilinisin kita.